Good day mga ka-easy, for today's video ay magpapalit nga pala ako ng basic upgrade dito sa panggilid. Isasabay ko na rin pala dito yung palinis ng CVT. Nasa comment nga pala yung Shopee link. Center spring na Sun Racing 1 2 RPM. Tapos flyball na Joy New Motion 16 grams straight. Nagbawas nga pala akong tatlo dahil 19 grams ang stock ng ADV 160. Tapos itong clutch spring na 1000 RPM ng Sun Racing. At syempre, nagsabay na rin pala ako dito ng torsion controller ng NCY. So, ayun nga pala yung papalitan natin na basic upgrade dito sa may CVT. 5K kilometers na nga pala yung tinakbo nito ni ADV. So, ngayon ko pa lang pala siya mapapalinis sa buong 5K na tinakbo niya. So, bibigyan ko na rin kayo ng idea kung gaano kadumi yung 5K kilometers. So, ayan, kita nyo naman na napakadumi niya ng sobra. Hindi ko nga pala in-expect na ganito kadumi pala yung loob nito. Wala pa naman ako nararamdaman na dragging kay ADV, pero buti na lang talaga nagpalinis ako. Ito nga pala yung stock na flyball ng ADV 160, 19 grams straight. So, ayan, tignan nyo naman yung torque drive kung gaano kadumi, pati yung crankcase, halos lahat, sobrang dumi lahat. So, chinek na rin pala namin halos lahat dito, pati yung bell, pati yung mga groove o yung mga dapat bang palitan. So, wala naman sira bukod dun sa mga gusto ko lang i-upgrade. Sa center spring naman, kung di ako nagkakamali, 800 RPM to. So, magpapalit ako ng 1 to RPM. Pagdating naman dito sa may torque drive, sobrang itim na ng grasa niya at sobrang alikabok niya. Sa clutch spring, sa pagkakaalam ko, 800 RPM. Papalitan ko nga pala ito ng 1000 RPM. Pagdating naman dito sa may clutch shoe, okay pa naman, kulang lang talaga sa grasa. So ayan, cleaning time na. Gasolina nga pala yung gamit ko dito para siguradong tanggalin dumi at yung mga langis. Shoutout nga pala sa tropa kong sinunoy. Siya nga pala yung naglinis na itong panggilid ko. So ito nga pala yung outcome na nalinis na lahat. Ibang-iba na yung itsura dito tulad kanina. So ayan, ina-assemble na ulit. Kobe nga pala yung gamit kong grasa dyan. High temp yan mga ka-easy. At syempre dapat siguradong tama yung mga lagayan ng mga grasa dyan sa panggilid. Walang sobra at bawal rin yung kulang. At ayan yung clutch shoe parang Beyblade. At ayan isasalpak na nga pala namin dito yung 16 grams na bola. Straight nga pala yan mga ka-easy. Sa pagbalik nga pala na itong pulley mga ka-easy, may endpoint nga pala to, may tuldok dyan. Doon nyo rin itututok. At ikakabit na nga rin pala namin dito yung clutch spring na 1000 RPM. So ayan, pinupukpok na ni tropa. Hindi daw mababalik yan kapag di daw pinukpok. At syempre, ang last but not the least, ang torsion controller. Pinalagyan ko nga pala to ng konting grasa. As in, konting-konti lang talaga. Na-curious nga pala ako dito kaya naglagay ako ng ganito. Ang dami ko kasi nakikita sa page na kesyo ganyan, pampabilis, pampabagal, o hindi naman kailangan. Pero susubukan ko pa rin. So ayun, nalagay na lahat ng in-upgrade ko. Susubukan na natin kung okay ba or hindi. Okay. Smooth, no? So ayun mga ka-easy, kita nyo naman na napakaganda ng ikot, walang pagpag. Sama ko nga rin pala dito yung tropa kong pasikat. So ayun, ibabalik na yung cover, tapos na tayo magpalinis at mag-upgrade. So, syempre hindi pwedeng hindi natin i-test drive. So as you can see mga ka-easy, pagdating dun sa throttle, hindi siya masyado maarangkada. Kahit nagpalit na ako ng mababang flyball, dahil na rin siguro dun sa matigas na clutch spring tsaka center spring. Pero pag nakabuelo na siya, pagdating sa gitna hanggang dulo, talagang ibibigay niya talaga yung gusto mo. So ayun mga ka-easy, overall, happy naman ako sa in-upgrade ko. Talagang bumili siya at ibang-iba siya dun sa may stock. Sa gas consumption, siguro konti lang siguro yung diferensya nito. Update ko kayo sa top speed nito mga ka-easy. See you on our next vlog. Peace!